Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. Jason sa title. Totoo ba itong nakikita ko? Yes, totoo ang sinasabi ngayon lang sa hearing ni Congressman Tino. Parang lumalabas ito, pahayag ni ex-Executive Secretary Lucas Bersamin na handa siyang tumistigo laban kay Pangulong Marcos. Kaya nagtatanong kagad si Mr. Jason sa, totoo ba ito? Ako rin I'm not sure kung totoo ito, kaya is this true? Nagtatanong din ako. Kasi nakapost na eh. Ang dami ng post na nakikita kong ganito kahapon, nakakita na ako eh. Ito, statement ni former Executive Secretary Bersamin. Ako ay handa na tumistigo laban kay Pangulong Bongbong tungkol sa naganap na korupsyon sa bansa. Hindi naman pwede na kami ang may sala gaya ng pinapalabas sa palasyo. Hindi ako ang Pangulo para magbigay ng basbas at pumirma sa lahat ng bagay-bagay. Pero lately, ang lumalabas ako ang utak at ginamit daw namin ang pangalan niya, which is very impossible. Yan ang statement. Is this true? Kung ako ang inyong tatanungin, parang fake news yan. Bakit? Umalis si ex-ES Bersamin na mataas pa rin ang respeto niya kay Pangulong Marcos Jr. Kasi ang nagpaalis sa kanya, hindi man ang Pangulo. Hindi siya ang nag-resign. Hindi siya nag-resign. May nagpa-resign sa kanya. Di ba yan ang official statement niya? Somebody, sabi niya, dali kay yung aso, maingay. Yan na, lumabas na yung asong maingay. Ang sabi niya, somebody called me not from Malacanang, telling me it's time for me to go. Ang tanong, sino yon? Ayaw sagutin ng Anti-Claire kung sino yon. Kailan meron na akong may idea na ako sino yung tumawag sa kanya na, alis ka na! Ibig sabihin, may mas makapangyarihan pang boses dyan maliban sa nakaupo sa Malacanang. Yun, umalis siya. Kasi diniktahan siya ng somebody outside Malacanang. So, nung nagsalita na yung PCO ata, ito no, kung sino nagsalita nga, nag-resign sa magkasunod Bersamin and Pangandaman, Budget Secretary, parang voluntary resign, parang ganun. Sumagot si Bersamin, hindi ako nag-resign. I did not render my courtesy resignation. Sinabihan lang ako na it's time for me to go, kaya umalis ako. Kaya lang, hindi ang presidente. Somebody outside Malacanang. Yun. So, imposible na magsalita siya ng ganito. Mala ito. Fake news ito. Yan ang aking pananaw. Fake news. So, huwag tayong maniwala kaagad sa kung ano-ano ang maipost. Timbang-timbangin din natin dahil ang iba dyan, gusto lang na magkaroon ng content, gustong maraming views para may income, nabibiktima tayo pag hindi tayo maging maingat. Okay? So, speaking of impeachment of the President, ayun tinalakay na sa Committee on Justice kahapon, yung dalawa, both, yung dalawang impeachment complaints, sufficient informed. May isa pang pagdesisyonan siguro the coming days, sufficient ba in substance, yung meron ba siyang laman, may ebidensya ba, parang ganon. May drama-drama pa sila. Yung pangalawang impeachment complaint, pinail ito ng Makabayan Black, nag-walk out kunuhay si Congressman Abante. Kaya lang nakangitiman sila lahat, wala mang kasi kung walk out, may sana, mayroong tension, may galit ang mga muka, hindi, nakangiti, nakaganon. Kaya agree ako sa observation ni dating Commissioner Greco Bilica na drama-drama lang yon. So, I don't know kung ngayon ba tinatalakay na ulit yung sufficiency in substance, but ako nakikita ko na lang yan na ibabasura yan. Babasura. So, dito tayo sa impeachment ni VP Sara mag-focus. Handa ang defense team. More than handa. I tell you, baka dyan na ang real bloodbath dito tayo sa impeachment ni VP Sara. Na salamat na lang sa Supreme Court dahil nagbigay na ng clear guidance kung ano ang susundin. Kung sundin nila yon, wala nang mag-petition sa Supreme Court.
or its unconstitutionality. Basta sundin nila. So, I believe these congressmen have learned their lessons. No choice sila kundi sundin. Okay? So, yan na. Committee on Justice. Tatalakayin na nila yan na tatawagin nila si VP Sara o kaya yung mga abogado nila para magkaroon na yan ng due process. Dapat formal na ma-informan nila si VP Sara ano yung mga charges, ano yung mga articles of impeachment grounds. Tapos sasagutin ngayon ni VP Sara o kaya yung abogado. After that, saka magdesisyon yung Committee on Justice. And then, kung makita ng Committee on Justice na dapat iakyat sa plenary, yan, ang plenary, magbotohan na. So, 1/3 lang kailangan sa mga kongresista para aakyat ang impeachment sa Senado. Kung ako yung tatanungin, 50-50. Yung chances na aakyat sa Senado, 50% parang alanganin. Kasi ang mga ibang kongresista, takot na sila, pag-initan sila ng taong bayan. Alam nilang popular si VP Sara. Yung iba naman, gustong-gustong mawala si VP Sara sa 2020 election. Kaya gagawin nilang paraan para ma-impeach nila si VP Sara at makaabot sa Senado. So, ang tunay na labanan, Senado, kaya panalong-panalo pa rin tayo sa Senado dahil nandun na yung minority 9. Nakanda na yon. Automatic yon. Acquitted si VP Sara.